Hello, kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence. Naku po, ano ba naman itong bagong drama ng Comelec? Garcia, no order yet to suspend proclamation of Rodrigo Duterte as Davao Mayor. Grabe, kapanalo lang. Iniisip na naman ang order na isuspenso si Pangulong Duterte. Para saan? Ano pang grounds for suspension? Naku po. Ano ba naman to? Kapanapanalo pa lang, tapos ito na talaga ang nasa bibig ni Garcia about talking order or no order or may order man na isuspenso ang proclamation of Rodrigo Duterte as Davao Mayor. Gano'n na ba sila ka-desperado ngayon? Gano'n na ba kahit nanalo si PRR sa Davao, lulubusin nyo talaga? Naku po, hindi nyo ba nakita kung gaano kalayo ni Carlo Nograles yung kanyang boto? Tapos ito ang aming mababasa na Garcia, no order yet to suspend proclamation of Rodrigo Duterte as Davao Mayor. So may nagtanong na, Sir, isuspenso ba or hindi ba maging mayor si Duterte kasi nandun sa ICC? So, bilang COMELEC chairman, maghihintay ka ng order? Saan galing? Sino magbibigay ng order? So, kung merong magbibigay ng order, you will follow? What's this of our COMELEC kung ganun man lang? So yun, kabibig, ang mga tao ngayon ay talagang nadismaya sa statement ni Garcia. May magwawala ang mga taga Davao niyan. So sinong gustong iproklama? Si Nograles. Sabi ni isang netizen, sabi ni Iping Balagtas Inuhales. Baka nga gusto na si Nograles mananalo. Ayusin mo talaga, Garcia. So sinong mag-order? Sinong mag-order sa'yo? Magiging obvious naman kung dayain ng COMELEC. Resulta kasi ang layo ng agwat bilang ng pagkatalo ni Nograles. Ba't mo isuspend? At kaninong order susundin? Sabi ni Bernal Joyce. Order ni Lalay Butod. Lalay Butod ang mga kapinig. Ay, nako, kalarki naman. Iba, no? Grabe. So, PRRD, papalitan lang ni Nograles na talo sa eleksyon. Iba, dapat si Mayor, Vice Mayor Baste ang papalit kay Duterte in case na masuspend or may order na isuspenso si Duterte. Tapos yung first councilor ang papalit, hahalili bilang Vice Mayor. Bakit ihahalili si Nograles? Talo na nga. 'Di ba? So, grabe naman yung mga taong iyon. Ito na, kabibig, oh. Ito na. Digong, PRRD, niluluto na ang oath-taking sa Netherlands. Uy, posibleng mag-oath-taking si Pangulong Duterte sa ICC. Nako po. First time in history, ha? First time in history na may nanalong mayor na grabe ang sobrang daming botos. Tapos doon siya mag-oath-taking sa Netherlands. O, tingnan mo. Di ba? Isang malaking sampal sa ating lahat, no? So ito, kabibig, manood tayo ng isang video kung saan ito ang binabalita ngayon na posibleng sa Netherlands ba si Pangulong i-share natin. Saan ba yung sharing natin dito? Stop screen muna tayo. Sige. Okay. Nako, excited ka na ba na makita si Pangulong Duterte na mag-take oath as a new mayor ng Davao City? Of course, sino bang hindi excited? Diba? Ang layo-layo ng ni Nograles. O, ito na. Meron na lamang ho tayong 30 minuto bago ho magsara ang mga polling precinct dyan po sa naturang lungsod. At naroon po si Vic Sumintak. Vic, kumusta dyan? Alex, nandito na kami mismo sa City Hall ng Davao dahil inaantabayan na namin dito yung official transmittal na ng mga resulta mula sa iba't ibang mga presinto dito sa buong Davao. At inaasahan na ngayong gabi ay mapapasimulan ang canvassing ng resulta ng botohan dito sa lungsod ng Davao. At kanina
sa pakikipagpanayam din kay Vice President Sara Duterte ay inilatag niya yung plano ng kanilang pamilya dahil si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tumakbong mayor dito sa lungsod. At ang kanyang vice ay si dating Mayor Sebastian Duterte at ito ay pinaghahandaan ng pamilya Duterte. Pinag-uusapan na ng pamilya Duterte kasama ang kanilang ICC lawyers kung papaano makakapanumpa si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao City. Itong inihayag ni Vice President Sara Duterte sa isang... In fairness, first time to in history sa Pilipinas na ang ating Pangulong Duterte na pinakulong ng mga taong ganit ang utak, nanalo at doon mag-oath taking sa ICC. In case there's a possibility man ganun. Ambos interview matapos bumoto sa Daniel Aguinaldo National High School sa Davao City. Ayon kay VP Sara, bagamat hindi personal na nakaboto si PRRD ngayong midterm elections dahil sa kasalukuyan itong nakakulong sa International Criminal Court o ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands, tiyak naman itong mananalo bilang mayor ng Davao. Inihayag ni VP Sara na hinihintay nila ang proclamation sa kapag-iisipan kung papaano makakapanumpa si PRRD bilang alkalde ng lungsod ng Davao. So pinag-uusapan namin yun actually nung isang araw, merong tatlong options paano siya maka-oath para siya maka I love you! So ano yan, diba? Election and then proclamation and then oath. So sabi ng lawyer doon sa ICC, once we get the proclamation papers, pag-uusapan namin ulit kung paano. Niliwanag ni VP Sara na kung sumapit ang June 30 ay hindi makapanumpa bilang mayor si PRRD, automatiko namang pansamantalang uupo bilang mayor si Vice Mayor Sebastian Duterte. O yun pala ang sabi ni Garcia na no order yet kung may suspension sa pagproklama kay Pangulong Duterte na mayor, bagong mayor sa Davao. Yun pala ang sinabi niya. So maghihintay si COMELEC Chairman Garcia kung merong magbibigay ng order na wag mong i-proclaim yan kasi may kaso yan sa ICC. Mga ganitong ganyan, mga kabibi. Nako. Alex, kanina kami naroon mismo sa Daniel Ara Aguinaldo National High School o DRANS kung saan bumoto si Vice... O yan po mga kabibig, ang statement ni VP Sara. Sabi ni VP Sara, yun ang pinag-uusapan namin ng kayang ICC lawyer at ng kayang Philippine lawyer kung paano siya maka-oath as winner ng mayor contest dito sa Davao City. Sabi ng lawyer sa ICC, once we get proclamation papers, pag-usapan namin ulit kung paano makapag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni VP Sara, ang pagkaintindi ko, sinubukan ng lawyer niya na magpaalam sa COMELEC na kung pwedeng bumoto si dating Pangulong Duterte outside of the absentee voting law. Kasi yun lang ang paraan na pwede siyang magboto, kaya lang hindi siya naka-register doon. Unfortunately, wala siya. Hindi niya na-exercise yung right to vote niya this time, and I'm sure he is sad about that. Oh, yun pala mga kabibig. Sana overseas absentee voters si Pangulong Duterte. Pero hindi na, ang tawag dito, parang hindi siya nakapag-register. So hindi siya naka-vote this year, this election. And kahit hindi siya nakapag-vote, panalo pa rin siya. Di ba mga kabibig? So ano ang iyong reaction hinggil dito? Grabe no, ang daming kahit si Pangulong Duterte na nanalo na sa pagka-mayor, meron pa ring mga tao dito, mga echapuera, mga sinasabi na mga ay nako mga kabibig. So sana sa pagkapanalo ni Pangulong Duterte ay mabuksan muli
ang isipan ng maraming tao na Duterte power is still reigning, mga kabibig. Oo. Tingnan mo nga, grabe. Sino ang gustong iproklama si Nograles? Hindi si Nograles. Kung hindi man maproklama or maka-oath si Pangulong Duterte, obviously ang vice mayor agad-agad ang iproklamang bagong mayor. Bakit mo i-suspend at kaninong order susundin? Nanalo na yung tao, ano pa uli ang masamang balak nyo? Disrespect to voters kung yun ang mga gagawin nyo na maghintay ka ng orders. Diba? Hindi naman ibig maghintay, pero baka no order yet, meaning may nagtanong kay Garcia kung ipasuspend ang proclamation ni Duterte or hindi. Gawin mo yun, magkaalaman talaga. Huwag yung subukan, mapapahamak ang buhay mo. Ay, grabe naman yun. Parang tagline yun, hindi ko. Subukan mong masunog yung katawan. Grabe naman tong si Amara, Shika, Dala Andam. Ito pa. Ito Garcia, wag naman. Please lang. Makakalaban mo talaga ang buong Davao City. May plano pala kayong ganyan. Hindi sana, wag yun ang sabihin. For sure, nagagaliited na si Butod dyan siya papayag na manalo ang mga Duterte. Ipanalo na nga ang lahat ng Duterte tumakbo sa Davao. Isinusuka ang mga Nograles. Hindi man lang nakatungtong ng malalaking puntos or boto ang mga Nograles, di ba? Ito po. Grabe mga kabibig. Grabe ang mga reaction ng ating netizens at hindi ko pwedeng basahin kasi sobrang pagdadaw na talaga yun mga kabibig. So, yun lang po muna ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang yung opinion hinggil dito na baka may nagtanong kay Garcia kung meron bang order na isuspenso ang proclamation ni Pang Duterte at sana hindi kasi grabe naman kayo. Boto ng tao yan. Respect the votes of the Filipino people. Diba? Hindi ibinoto si Nograles, so it means ayaw ng mga taga Davao kay Nograles. Talo nga si Carlo Nograles, talo din si Mix Nograles. So it means wala talagang amor ang mga Nograles sa Davao City. And it's time for Nograles to think it over na bakit kaya? Bakit kaya talo kami? Ano kaya ang meron sa amin na ayaw ng mga taga Davao? Anong meron sa mga Duterte na gusto silang iboto ng mga taga Davao? Or in fact, talagang nilibing ang mga Nograles, talagang konti lang ang bumoto sa mga Nograles, mga kabibig. That's reality. Masakit maisipin. May mga paayuda pa binibigay. Sinasabi pa ni Mix Nograles noon na kapag sila na ang mananalo, ma-stop na ang mga bigay ng mga ayuda. Bakit ang mga taga Davao ba dependent sa ayuda? I'm sure ang mga taga Davao are very responsible, hardworking. So wag naman natin gamitin ang ayuda para lang iboto ka ng tao. Tingnan mo itong panalo ng Pangulong Duterte na Baste, na Pulong at mga ibang Duterte. Ito yung nagsisimbolo na Davao is not for sale. 'Di ba? Davao ay hindi pwede mong bayaran. Talagang they stand firm, they believe on what they believe, at iboboto nila yun. Hindi, maski anong klaseng ayudang ibibigay mo sa mga taga Davao, ay liliko ang kanilang paniniwala at believe sa mga Duterte. Tingnan mo naman, ang taas ng votes. Diba? So yun lang kabibig, we're praying na sana si Pangulong Duterte ay mag-take oath and proclaim to be the new mayor ng Davao City. Yun nga sinabi ni BP Sara, kausapin niya ang ICC lawyer ng Pangulong Duterte kung ano ba ang suggestion, kung magpo-proclaim ba siya, doon siya sa ICC mag-oath taking. Grabe, social talaga. Tapos i-live, first time natin makikita sa Pangulong Duterte, di ba? I'm sure madami na sobrang miss na makita si Pangulong Duterte. Kung matutuloy ito, first time nating ulit makita si Pangulong Duterte, and I'm sure trending na naman yan, pag-uusapan naman yan, marami na namang galit. Ay nako, so yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for today. Ano ang iyong opinion? Okay lang bang mag-oath taking si Pangulong Duterte sa ICC? Or
Meron ba ang posibleng ilalabas na order na isuspend ang proclamation ni Pangulong Duterte as bagong mayor ng Davao? Hintayin tayo sa mga update. Yun lang mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.